Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo nito ha. Grabe ang bigat nito. Sisirin natin ngayon ang isang napakakomplikadong paksa, yung interpretasyon ng pitong tatak, no? Yung seven seals mula sa Aklat ng Pahayag. Oo, komplikado talaga. Ang galing ng pagkakatahi-tahi mo sa notes, pinag-ugnay mo talaga lahat mula Mateo, Marcos, Lucas para makabuo ng isang coherent na timeline. Well, yun ang goal, 'di ba? Para makita yung buong picture. So mission natin ngayon na himayin to based mismo sa kung anong nasa source mo. At sa tingin ko, ang pinakatanong dito na sinasagot ng material na to ay ito. Paano ba nagkakaugnay itong tatak, trompeta at salot? Magkakapatong ba sila? Isang malaking gulo lang? O sunod-sunod. Exactly. At malinaw ang sagot ng source mo. Sunod-sunod, hindi isang bigla ang pagsabog, kundi may kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Okay, gusto ko yan. Sige, simulan natin. Nagsimula to sa tanong ng mga disipulo kay Jesus, tama? Tungkol sa mga senyales. Oo, doon mismo nagsimula yung buong diskurso. At ang sagot, dyan na bumapasok yung unang tatak. Ang panlinlin lang. Panlinlin lang, oo. Yung kabayong puti. Ang idea ay, maraming magpapanggap na sila ang tagapagligtas. Yan daw ang unang hakbang. Pero ang talagang interesante ay kung paano magkakadugtong yung unang apat na tatak. Yung sikat na Four Horsemen. Sila nga, parang domino effect. Domino effect. Paano? Kasi pagtapos ng panlinlin ng puting kabayo, papasok ang ikalawang tatak, yung pulang kabayo. Digmaan. Digmaan, mawawala ang kapayapaan. Tapos, pag may gulo, syempre, anong kasunog? Babagsat ang sistema. At yan na yung ikatlong tatak, yung itim na kabayo. Tagutom. Tagutom, tama. May daladalang timbangan, simbolo ng matinding kakapusan at pagbagsak ng ekonomiya. Nakakatakot yung pagkasunod-sunod. Hindi lang gera, kundi yung pagguho ng buong lipunan. Walang pagkain, walang pera, kumpletong breakdown. At ano yung pang-apat na domino? Yung pinakahuli at pinakamalala sa apat, ang ikaapat na tatak, yung maputlang kabayo. Ang pangalan mismo ng sakay, kamatayan. Grabe. At dito, may binibigay na nakakagulat na numero yung source mo. Binigyan daw siya ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa. Teka sandali, ikaapat na bahagi? 1/4 of the world's population. Bilyong-bilyong tao yan. Ang bigat ng numerong yan Exactly! Kaya tinawag ito sa mga notes mo na simula ng mga sakit ng panganganak. Sa katunayan, may partikular na terminong ginagamit dyan yung source mo, parang may Koreanong perspektibo. Jenanoy Shijak o Jenanoy Shijak. Simula pa lang ng kalamidad. Oo, simula pa lang. At itong papalalang krisis na to, ito raw ang gagamitin ng tinatawag na halimaw, yung beast, para makuha ng kontrol. Okay, so may gumagamit pala sa mga kaganapan para sa sariling agenda. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng pandaigdigang kaguluhang yan, saan na tayo dadalhin ng kwanto? Nagbabago raw ang focus sa ikalimang tatak, no? Oo, kung yung unang apat ay tungkol sa buong mundo, ang ikalima, mas personal. Nakafocus na sa mga mananampalataya. Ito yung pagkamartir. Pagkamartir, tama. Dito makikita yung mga kaluluha ng mga pinatay dahil sa pananampalataya nila na sumisigaw para sa katarungan. Ito yung sinasabi na binigyan sila ng puting damit at sinabihang maghintay pa ng kaunti. Oo, maghintay hanggang mabuo ang bilang ng mga kapwa nila martir. So, parang sinasabi ng source mo na may darating na matinding pag-uusig? At hindi lang isa kundi dalawa pa raw. Ang una, konektado sa ikalimang tatak. At yung pangalawa, mas matindi pa, sa ilalim na mismo ng halimaw. Okay, dito na parang nagle-level up lahat. Kung yung unang 5 ay dahan-dahan, yung ika-6 na tatak, parang biglang pagsabog. Ito yung parang pampelikula na eksena. Malakas na lindol, nagdilim ang araw, naging dugo ang buwan. Nahulog ang mga bituin, parang katapusan na talaga ng mundo. Oo, At yan mismo ang punto. Dahil sa tindi niyan, dito na nag-uugat yung malaking debate. Madaling isipin na, okay, this is it. Sabay-sabay na lahat. Pero dito, iginigiit ng source mo yung pinakamalaki nilang argumento. Hindi pa. May proseso pa rin. so parang detective work to. Kahit mukhang magulo,
Meron pa ring timeline. At may 5 ebidensya sila, no? 5 clues, kumbaga. Sige, ano yung unang clue? Ang una ay tungkol sa araw ng pagtubos. Sa Korean, Desokjue o Dasokjue. Ang lohika ay ganito. Ang ikapitong tapak ay paghahanda pa lang. Preparation. Oo, samantalang ang ikapitong trumpeta, yan na ang aktwal na simula ng pagtubos. Ang argumento, hindi mo pwedeng simulan ng event kung hindi pa tapos ang setup. Gets. Okay, gets. Hindi pwedeng mauna yung salot sa paghahangda. Makes sense. Ano pangalawa? Ang ikalawa, tungkol sa 2 saksi, yung 144,000. Kailan sila tinatakan para sa proteksyon? Pagkatapos mabuksan ng ika-6 na tatak, Tama. Samantala, yung kalaban nila, yung halimaw, lilitaw yan pagkatapos tumunog ang ika-6 na trumpeta. okay. So kailangan mauna yung pangtatatak. May order of appearance. Kailangan. Hindi pwedeng mag-umpisa ang laban kung wala pa yung kalaban. Malinaw. At ginagamit din yung parehong lohika para sa susunod na punto tungkol sa mga balang, di ba? Ito ang ikatlong argumento, yung mga balang na lumalabas sa ika-5 trumpeta. May utos sila, saktan lang yung mga taong walang tatak ng Diyos. So kailangan munang mangyari yung pagtatatak. Eksakto. Kailangan munang maganap ang ika-6 na tatak para magkaroon ng, kumbaga, listahan kung sino ang may proteksyon at sino ang wala. Okay, got it. Parang nagpapatong-patong na yung ebidensya. Ano naman yung ika-4 tungkol sa pagbagsak ni Satanas? Ito, medyo malalim na koneksyon. Ang pagpapalayas kay Satanas sa langit, iniugnay nila sa tagumpay ng mga martir. Yung mga nasa ika-5 tatak? Sila nga. Dahil sa tagumpay nila, nawalan ng lugar si Satanas sa langit. At ang pagbagsak niya sa lupa, inilalarawan bilang isang bituing nahulog, isang pangyayari na konektado sa pagtunog ng ika-5 trumpeta. Okay. So, sanhi at epekto. Yung tagumpay ng mga martir sa ika-5 tatak, ang sanhi, At ang pagbagsak ni Satanas sa ika-5 trumpeta, ang epekto. isang domino na naman. Okay, ang linaw. At yung ika-5, Ito marahil yung pinakamatibay na argumento nila. Tinitingnan nila yung mga mismong salitang ginamit. Yung unang 5 tatak, tinawag na simula ng mga sakit ng panganganak. Sa Koreano, Sangoi Shijak. Mga unang kirot pa lang. parang labor pains. Oo. Pero yung tunay na kapigatian o hwannan, nagsisimula raw sa lindol ng ika-6 na tatak. At lalong lumalala sa mga trompeta. Tapos may malaking kapigatian pa. Tama, Tehwannan. At yan ay partikular na konektado sa ika-6 at ika-7 trompeta. So hindi lang siya timeline, isa siyang hagdanan ng papalalang intensity. Ang linaw ng pag-usad. Kung ganon, ano ang ibig sabihin nito para sa ika-7 tatak? Ano ang laman nun? Diyan pumapasok yung ganda ng struktura. Ang ika-7 tatak nagsisilbi siyang tulay. Tandaan mo, nung binuksan yon, hindi agad nagkaroon ng kalamidad. Nagkaroon ng, Katahimigan. kalahating oras na katahimikan sa langit. Parang huminga muna lahat. Isang malaking pagtigil. At pagkatapos nun, saka pa lang binigay sa 7 anghel yung 7 trompeta. So ang laman pala ng ika-7 tatak ay hindi isang kalamidad, kundi ang simula ng susunod na serye. Eksakto. The calm before the storm. Literal. Ang ika-7 tatak ay ang pinto papunta sa susunod na kabanata. Wow, okay, ganda ng pagkaka-explain nun. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na parang pelikula. Sige. Ang 7 tatak ay ang movie trailer. Pinapakita yung mga senyales na may malaking parating. Okay, I like that analogy. Ang 7 trompeta, yan na yung mismong pelikula. Dito na nangyayari yung mga kalamidad. At yung 7 salot. Yun na? Yung matinding climax kung saan ibinababa na ng huling hatol. Hindi mo naman pinapanood ang climax bago ang opening scene, di ba? Trailer, pelikula, climax, ganda. At may matematika pa nga sa likod ng pagkawasak, no? Base sa sinulat mo.
Oo, at yan ang lalong nagpapatibay sa argumentong may kaayusan. Una, ikaapat na bahagi, 1/4 ng populasyon ang mamatay sa ikaapat na tatak. Okay. Pagkatapos niyan, sa unang apat na trampeta, masisira ang ikatlong bahagi, 1/3 ng lupa, dagat at langit. At kasunod pa niyan, sa ika-6 na trampeta, mamamatay pa ang isa pang ikatlong bahagi, 1/3 ng natitirang populasyon. So, may kalkulado at papalalang epekto, hindi basta-basta. Hindi talaga. Grabe! Mula sa mga unang senyales hanggang sa bingit ng huling paghuhukom, ang linaw ng pagkakasunod-sunod na ipinipinta ng mga source mo. Isang napakakomplikadong larawan na hinabi para ipakita ang isang nag-iisang tuloy-tuloy na kwento. At yun ang sentro ng lahat. Hindi ito mga nagkataon lang o sabay-sabay na kalamidad, kundi isang sinadya at papalalang plano. Bawat yugto ay nagbubukas ng daan para sa susunod. Ang mga tatak, ang susi. Ang mga trompeta, ang mga kaganapan. At ang mga salot, yun ang pinal na paghatol. Isang kadena ng mga pangyayari, hindi isang kalat-kalat na koleksyon. Isang napakadetayadong kronological na interpretasyon ang inilatag ng mga source mo. Pero habang binabasa ko ito, may isang tanong na naiwan sa isip ko para sa iyong pagnilayan. Ano yon? Mga pangyayaring ito, ang digmaan, tagutom, salot, ay mga kasangkapang ginagamit ng halimaw para magkaroon ng kapangyarihan, pero kasama rin sa isang banal na planong pinahintulutan ng Diyos. Ano ko nga ba ang ipinapahiwatig ng interpretasyong ito tungkol sa kalikasan ng malayang kalooban ng tao at ng kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa panahon ng matinding krisis sa mundo?